Ito yung laban na super intense ni Magnus. Ang kalaban niya dito ay si Richard Rapport. Talagang upside down ng evaluation bar. Samahan niyo po kung pag-aralan ng laban na ito. White dito si Magnus at nag D4. E6 si Rapport. E4. Yan, imbis na pa Queen's Gambit, kinumberte sa French defense. Nag D5, Knight C3, Bishop B4. Ito yung tinatawag na win-aware variation ng French. At nag-E5, nagpupush talaga yan kasi ang purpose ng Bishop B4 ay kakapture na yung pawn sa E4. Kaya pinupush para siyang advanced French defense variation, Sin E5. Ayan, para siyang advanced, no? Ang kaibahan lang dito, imbis na yung knight sa C6, nilabas yung bishop. Yan ang diferensya ng win-aware sa advance. At nag-A3 para mapaalis na ang nampe-pressure na bishop. Kinapture na ang knight, capture Queen C7. Ayan, medyo may pa-waiting na timpla dito si Rapport. Ayan, kakapture sa D4, tapos may pressure sa C3. Nag-H4, hindi pinansin dito ni Magnus ang idea ng Queen C7 at nag-Knight E7. Ayan, dito mga kamatsas, ako mismo may tanong dito, paano kung capturein ang pawn sa D4? Ano meron? Na tipong pag kinapture ng pawn, paano kung mag-Queen C3 check? Mag-Bishop D2, obligado kasi kakapturein yung tore. At bibigay ang pawn sa D4, magna-Knight F3. Yan pala ang hiwaga ng nasa likod ng sacrifice pawn na yan. At halimbawa, patakasin natin, Queen B6, mag-H5. Kumbaga ito yung variation na sadyang binibigay yung pawn sa D4, pero ang kapalit naman ay malalim na lalabas kagad ang developments ng puti at makakapanggipit kagad sa black na madelay ang developments, especially sa king side. Tapos may H6 pa, may atake, yan ang lalim niyan. Kaya unang tingin parang attractive yung capture sa D4. Diba? Kung queen naman pang ka-capture, sasala pa rin kasi may knight C6. Yan. Pero dahil alam ni Rapport yung paparating na tanaw niya, mas minabuti na lang niya na mag-develop na lang para useful ang tempo. Nag-H5 pa rin. Walang pakialam si Magnus. Dire-diretso pa rin. At nag-H6. Ayan. Kasi po kung hindi yan pipigilin, talagang de-diretso yan ng H6. At imagine niyo pag nag-push ang G-pawn, magke-create ng kahinaan sa dark squares ng king side. At yan po ay may paparating na or may kaakibat na komplikasyon. Okay? Kaya talagang pinipigilan niya na wag makasagad ng push sa H6. Knight F3, develop na. B6. Okay, nagpaplano naman si Rapport na i-develop ang light square bishop. Nag-bishop B5, check. Bishop D7, Bishop D3, atras lang. At nag-C4. Ayan, kinulose na. Bishop E2. Bakit po kinulose? Para malihis ang strong diagonal control ng bishop at medyo mapassive, no? Medyo mabaldado ng kaunti sa pamamagitan ng pag-atras. Yun nga lang, ang drawback nito, ang French kasi malakas maka-pressure sa D4. Kinulose na. So medyo nabawasan ang pressure dito ng puti. At ang isa sa idea ng C4 din ay para ma-fix na talaga ang double pawn. Kasi baka may chance na mag-C4 pa, ma-liquidate, no, ang double pawn. Kaya minabuti na lang niya na talagang manatili ang double pawn na kahit papaano bad pawn structure yan. Bishop A4. Yan. Para hindi naman makatulak ng A4 at makapag queenside expansion ng space. May mga ganun, may A4 yan eh. Bishop A4, barado na. At the same time, may pressure pa sa C2. Nag-Bishop F4, develop, labas lang. Knight A6, okay, develop din. Queen D2, ayun. Hanggang sa panahon ngayon mga kamatsas, okay, itong Queen D2 ang novelty. 2022 pa. Okay? At Queen D2, castling queenside, Knight H2, ayan, okay. Bakit nag-Knight H2 dito si Magnus? Ang plano niya siguro ay magda-Knight F1, Knight E3, magmamaneuver. So, ibig sabihin, pinairal dito ni Magnus ang kanyang imagination kung paano siyang makaka-atake ng mas epektibo. So, kailangan palang ipihit ang knight na yan.
King B7, okay? Parang prophylactic lang din para safety na yung king. At nag-knight F1, Queen D7, saan pupunta yan? So ito na po yung islog-islog na tinatawag ko po mga kamatsas. Pagalingan mag-imagine ng tamang pwestuhan. Knight C7, syempre. Ipit ang knight sa gilid. Principle of force piece, kukunting squares. Kaya kailangan ilagay sa mas aktibong control. King F1, ayun. Kung ako puti dito, wala sa isip ko itong King F1. Baka kung igagalaw ko yung king ko, ituloy ko na lang ng castling. Pero King F1, ano kaya ibig sabihin? Tingnan natin. Knight C6, saradong-sarado eh. G3, ayun, pupunta sa G2. Queen E8, King G2, at nag-Queen G8. Nakita nyo po yung mga power of imagination nila, no? Queen G8, sisilip doon si Rapport sa H7. Rook B1, okay. So, itinuro na ang tore. Kahit na wala pa namang dating, pero kahit pa paano may pressure pa rin yan. Queen H7, dumungaw na. Bishop F3. Okay, kasi para di na rin makapunta sa E4. At nag-King B8. Bakit po? Kasi baka mamaya tamaan din ng knight takes pawn. Nandyan ang pressure niyan. Umilag na rin. King B8. Queen E2. Okay, nagbabalak din yata na mag-sacrifice talaga sa pawn C4. Nag-Rook C8. Talagang todo-todo ang paghahanda din naman ni Rapport. So, Rook C8. Okay, malayong preparasyon. Rook B2, ano plano? Pagpapatungin yung tore sa B file. Ayun, para maatake ang king. Knight B5. Ayan, nagparamdam na si Rapport. Double attack. Ayan, dito mga kamatsas, lumabas ang brilliant move ni Magnus. Hindi halata ang ginawa niya, pero brilliant talaga. Pinuri siya ng computer engine, tumbok na tumbok. Pakiguess po, no? Ipapuzzle ko sa inyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Ang ganda ng ginawa ni Magnus. Knight takes D5, brilliant move. Talaga nga naman. Brilliant. Capture. Nag-E6. Yun lang. Pagka-brilliant, nag-blunderacious. Magkasunod, ano? Parang ngayon lang nangyari yun sa aking experience sa pag-a-analyze. Brilliant move tapos nasundan ng blunderacious. Parang ngayon lang nangyari yun. Usually hindi magkatabi yun eh. Oh, grabe oh. Ang tamang tira pala ay Rook takes Knight. Ayan, para matuto tayo ng continuation. Bakit brilliant yun? Ito po dapat ang tamang continuation. Sabay ganun lang. Ha? One rook down ang sacrifice. Pero tingnan nyo naman ang power of diagonals, tapos napakatibay ng center pawns, may rook B1 na paparating, may E6, yan ang mga tusok-tusok na paparating mga kamatsas. Yun nga lang malalim at malayo. Malalim at malayo, no? May bishop E4 tempo, tapos D5, atakihin ng knight, tapos may E6 check. Okay, yan ang nakikita kong mga paparating, no, na ideas. Pero nag-E6 kagad dito si Magnus. At tingnan nyo ang evaluation bar. Pumabor talaga kay Rapport. King B7 at dito kinapture lang ang pawn F7. Dito pwede pa rin ihabol ito mga kamatsas. Capture pa rin ito. Okay, pero kinapture ang F7, Queen F5. Okay, para depensa na rin sa D5. Rook B4, tingnan nyo. Kaya gusto ko itong laban na to eh. Okay, kulong ang bishop, pero nakatreat ang tore sa knight. Sacrifice. Kinapture talaga ni Rapport. Queen E7, check muna. King A6, ayun, na bad move din. Dapat po is Knight C7 lang. Ayun. Harang lang pala. O, pero, nagpunta si Rapport sa A6. Kinapture ang knight. Bad move din. Okay, palitan na po ng bad moves. O, kung sa bagay, medyo nape-pressure din sa oras si Magnus. Halos 1 minuto ang lamang dito. O 1 minuto and 2 seconds ang lamang dito ni Rapport. Dapat daw ay A6 B4. Yan, para yung rook ay ilalagay sa A1 at maatake ang bishop. O tapos knight takes C3,
tapos rook A1, ayan, etc. etc. So medyo malayo-layo pa yan, pero yan ang talagang tumbukan na pwedeng ipalo ng puti dito mga kamatyas na maganda kahit paano. Pero nag queen takes B4, bishop takes C2, nag A4, at nag knight C7. Another bad move na naman daw ni Rapport. Dapat daw ang tira ay knight takes C3. Yun ang mga realization na dapat nating matutunan. Ano? Ibalik mo na. Bakit? Halimbawa, kung mag-queen takes, bishop E4. Ayun. Exchange na. Para swabe na, wala nang komplikasyon pa. O, pilayin ng pilayin yung mga galamay na po pwede pang maka-complicate, kumbaga. Ang daming pawns ang black, tapos ligaw naman yung pawn sa F7, overextend naman yan. O madaling pitasin yan. Pero, nag-knight C7 dito si Rapport. Kinapture. Nag-bishop E4. Good move. Ayun. Tamang-tama yung timing dito. No? Kasi bishop C7. Okay, tama lang to kasi may tempo naman sa F3 para ma-simplify. Nag-bishop F4. Bumalik. Kinapture. Capture. Queen E4 check. King G4. And Queen takes H1. Tingnan nyo po gaano kaganda ng laban na to. Kaya talagang nagmarka sa akin tong game na to At marami pong nag-request nito sa akin. At tiyak na mag-i-enjoy kayo dito. So, bakit bad move naman yung pagkaka-capture dito ng rook? Kung ako, takam na takam din akong capturing yan dapat Queen E6 check lang. Tingnan nyo nga naman ang flexibility Grabe. Pagbalik, King B7 lang. Ayan. So, black is winning. Ganyan lang pala. Mas simple lang. Ayan. Kasi dito matututo tayo ng ng flexibility, yung nerve control. Kasi ako dito wala na akong nerve control. Capturing ko rin talaga yung rook na yun sa H1 pero balik sa pagka-equal. Merong hindi natanaw dito si Rapport. Queen B5 check. King B7. Ayun. Ang nasa isip lang siguro ni Rapport dito, Queen D7 check, King A8 nga naman. At yung pawn sa D5, depensado nga naman. No? Parang wala namang perpetual check Pero nag A5. Ang purpose pala ng A5 na yan is mag A6 check tapos Queen D7. Talaga nga naman mga last bite ni Magnus, no? Talagang nangangagat talaga. Kumbaga may huling kaghat. Nag Rook HD8. Ayan. Sa pagka-pressure dito ni Rapport na kailangang i-cover or bantayan yung D7. Kasi may pasok nga doon after A6 check Pero ang accurate move ay G6. Tingnan nyo nga naman mga kamatyas. Yung G6 sino makakakita niyan? Ang hirap makita ng tira ng solution. Parang naghahabol pa ng equal dito. Black bigla kahit lamang pa ng mga pyesa dito ang continuation ka-capturein ito. Sabay Queen E4. Yan ang pinakatimplado. To survive Grabe, mahaba-haba pa ito mga kamatyas yung kalikot na yan. Pero yan talaga ang tamang tira. Balik tayo sa Rook H D8 na ginawa. A6 check, tingnan nyo, biglang winning si Magnus. Obligado, King A8. Ayun, nagmadali dito si Magnus. Ito rin ba ang nasa isip nyo mga kamatyas? Yan din ba nasa isip nyo? Kasi Rook F8, capture, sabay Queen D7 Tingnan nyo dito sa posisyon na to mga kamatyas. Grabe, hindi na naman halata yung tira. Hindi halata. Nakakatuwa tong laban na to. F8 kasi ang purpose ganoon. Imagine niyo po may Queen D7, di ba? Mamatyasin parang wala nang solution di ba? Pero kapansin-pansin pag F8, tingnan niyo po bumalik sa baliktad. Talo kagad dito ang puti. Ayan. Sige. Pero ang tira dito mga kamatyas na napaka-silent F3. Napaka-silent. Pag F3, tapos na ang laban mga kamatyas. Walang solution. Bakit walang solution? Ang purpose kasi ng F3 ay mag-F8 na and yung F3 para ma-block yung suporta sa D5. Mag-F8 na yan, capture, tapos imagine niyo po Queen takes D5 din. Wala na pala. Rook C6 and capture. Matchas ang King sa A8. Sugswang ang black dito. Ano pang solution? Halimbawa, ituloy lang natin konti mga kamatyas Queen E1. F8, Queen pa rin.
So pag-check dito, may queen F5 harang. So wala na, dalawa reyna ng puti eh. Ganun pa rin. Pag kinapture, queen takes, matchas. Hanip, ang ganda. Ang ganda nung F3 na yun. Napaka-silent. Ito yung laban na napakaraming silent moves na yun ang solution. Ang hirap makita nun, mga kamachas. So balik tayo sa F8 na ginawa ni Magnus. Kung ako, baka yan din ang bitawang kong tire. Yun nga lang, ito po yung na-miss si Magnus. Eh di Queen D7. Diba? Feeling walang solution. May rook takes bishop pa. Yan ang solution. Nag G takes F4, Queen G2 check. Kahusay ng solution. Pag nag King F5 di pwede, Queen H3 kitang-kita sundot, queenless. King H4. O yan, kung tutuusin dito, kung gusto lang talaga ng tabla, pabalik-balik lang. Pero kinapture muna, nanimot muna, check doon, and then nag G5. Yan, tama naman yung G5 talaga. And pasan capture, check ulit, check. Yun ang purpose ng G5 eh, para yung H-pawn ma-remove at makatulak. Para mag-iba yung angulo. Kasi wala, hindi mag-iiba angulo eh. King F3. Ayan, parang hindi pa pwede King G5? Pagka gumanyan pala, may Queen G3 eh. Sapul at sapul pa rin eh. Wala na. Pagka gumanon, ganun sana yung parang feeling na yung nga lang makakasurvive na eh, makaka-rescue na eh. Pag kumapture dito, hindi pala pwede. Nakapin pa pala. Okay, balik tayo. So, nag-King F3, bumaba si Magnus. Maaring pag sa series ng check ay may tataguan siya. Kailangan maubusan ng check ang black. So, ang problema pa rin, still remain the checkmate pattern, no? Yung checkmate coming. Queen H1 check, King F2 check. Ayun, King F3, Queen G4 check. Ayun, nagkaroon po ng salubong ng queen to queen. Exchange. So, parang winning pa rin ang black. Yun nga lang, may two connected pass pawn si Magnus, so hindi pa rin pwedeng i-underestimate. Nag B5, F5, B4. Ang sarap ng mag-resign, ano? Kung ako puti, parang bibigay na ako, mag-resign na ako. Kasi kitang-kita naman, ang bagal niyan, ang bilis niya, no? Nag F6, capture, ayun. Nakasabay, Queen. Queen din. Nakakatuwa itong laban na itong ganda, no? Tuwa talaga ako, mga kamachas. Pasensya na po. Kasi kakaiba eh. Kakaiba yung laban nila. Grabe si Magnus. Tinutuloy pa rin. Di nagdi-resign, no? Wala nang paglagyan yung evaluation bar. Kahit katiting na puti, wala na eh. Puro black lahat. Deklaradong mate in 19 nga eh. Queen H2 check, King G6. Queen G3 check. Takbo, check. King G6, Queen G4 check, King H6. C3. Ayan. Depensado naman yung rook C8. So C3, lalanding yung another pawn promotion, magiging queen. Check pa, may tempo. Nag Queen F7. May sundutan naman ng threatening matchas. Pagka ininda mo pa, capture sa D5. Ayan, talagang nangangagat talaga yung mga last bite ni Magnus. Masakit pa rin. Queen H4 check, King G6. Queen E4 check, King G5. Nag-Queen E3 check. Blunderacious, mga kamachas. Dito po bumalik sa pagka-equal. Ibig sabihin, may garantisadong pang-equal na talaga ang puti dyan by correct play. No? By accurate play. Pero, ang winning pa rin is Rook B8. Ayun. Matapos depensahan ang Pawn D5, ito na pala kasunod. Kasi, kung mag-G8, ito yung nakakailang dyan eh. Pag nag-G8 kasi, merong Queen G2 check. Kuha yun. Safety lahat eh. Halimbawa, pumunta dyan, Queen takes. Walang capture yung reyna sa D5. Walang check na matchas, may rook. So, protected lahat. Pero kailangan po ng iba yung pagkaalisto at pagkatutok. Focus ka talaga dapat 100% para makita yon. Nag-Queen E3 check. Kung sa bagay, oras din po no? Time factor. Then King H5. Grabe si Magnus. So, last seconds, doon pa lumalabas yung mga good moves. Queen E8, mga kamachas. Ayun lang. Queen E8. Talagang grabe. Wala sa isip talaga ni Rapport pala yung check sa ilalim pag nag-push. Check kuha yun eh. Wala sa isip niya. Nag-Queen E8, mga kamachas. Ang nakita lang dito ni Rapport ay capture, hold. Then, C2, C1. Tapos na laban. Yun nga lang, mga kamachas. Sige po.
Ano kaya ang good move na hindi napansin ni Rapport sa posisyon na to na nakita naman ni Magnus? Puzzle number 2 tayo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas sa inyong mga effort. G8 Queen. Yan ang biglang lungkot na tira. Pag kinapture nga pala, di malilihis na sa pin. May matchas doon. Grabe. Queen E2 check. Obligado, yan na lang. Wala na eh. No choice. Kundi manggulo na lang. Queen G4. Grabing pagkabuhay ng position. Check. King G5. Queen E3 check. King F6. Queen H6 check. Teka muna mga kamatyas ha. Lakasan ko lang yung tunog ng pyesa. Na-miss ko yung tunog ng pyesa. Ba't nawala? Ayan. Queen H6 check. King E7. O saan pa may mga likot-likot check? Nag-Queen C6. Ayan. Another bad move. Dito ba may pang-equal? Talo na rin talaga. No? Ang gusto ng computer, capturein na lang yung pawn eh. Kaso may capture na rin sa D5 eh. Wala na rin. Talo na rin. Queen C6 at dito mga kamatya, sinimplihan na lang ng Queen G8 at dito po napa-resign si Rapport mga kamatyas. Grabe, ba't nag-resign? Kasi kung kakapturin, capture, matchas. Harang, kakapturin, matchas pa rin. At kung haharang naman ang Reyna, ito po gagawin. Capture doon, may matchas pa rin. Di makagalaw ang Queen, nakapin. Okay, napakaganda ng laban na ito noong 2022, 3 years ago. World Blitz Championship, face-to-face po ito mga kamatyas. Napaka-intense ang laban. Kahit blitz lang sila, pero nakapaloob dun yung lalim, yung mga, kumbaga sa, frostbite ng mga tira, yung nakakasugat na bite talaga. No? Grabe mga last-minute bite ni Magnus kahit na nasa alanganin posisyon. Hindi pa rin biro. Yun ang dapat nating matutunan mga kamatyas. Makapag-create tayo ng mga ganon kahit na medyo alanganin na losing pero naninipa pa rin. Yan ang mga sa level po namin mga kamatyas sa mga masters. Yan ang mga kaibahan ni Magnus sa amin. Meron siya mga ganyan. Ibang level talaga. Meron din kaming ganyan pero ibang level yung kay Magnus eh. 'Di ba nakita nyo naman yung hirap na hirap dito si Rapport dun sa live dun sa video nung pinapanood ko. Nasa YouTube lang po yan mga kamatyas. Type nyo lang Carlsen versus Rapport. Talagang di malaman ni Rapport kung anong gagawin niya sa hirap ng mga binibigay ni Magnus na mga last bite problems o kahit na losing siya. Okay mga kamatyas. Thank you so much sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo dito sa ating game analysis. At palambing lang po sa mga sa lalabas na ads, kahit isa lang po, paran nyo lang. Malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. At bukas na or mamaya na pala ang paparating na American Cup. Kasali si Wesley So. Abangan natin at papasadahan natin, susubaybayan natin. Maraming salamat mga kamatyas. At kung ano po ang inyong mga saloobin, mga natutunan, mga komento, lapag nyo lang sa comment section below. And don't forget to subscribe sa mga di pa po nakakapag-subscribe. And click ang notification bell all para lahat ng ating mga bato na videos ay mag-notify sa inyo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.